Sakto sa Noche Buena ngayong darating na weekend, nadagdagan pa ang mga benepisyaryo ng food stamp program ng DSWD. Kaya ang ilan nating kapatid, hindi na raw poproblemahin ang kanilang mga ihahanda. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Nasa 150 pesos lang kinikita araw-araw ni Marites sa paglalabada at ng kanyang mister na kargador. Pinagkakasya nila ito para makakain ang 10 miyembro ng kanilang pamilya. Minsan 1 kilo lang po na bigas na binibili namin, tapos itlog na lang po kasi yun ang medyo mura po. 300 piso naman ang kinikita ni Rosalina sa pagbabalot at pagsa-sidecar ng kanyang asawa araw-araw. Pero aminado siyang kulang ito, lalo't meron din silang 4 na anak. Minsan pagkain namin, pagkakain na kami ng tanghalian, kasama na namin na punan nun. Tutuyaan na lang namin, tutulong. Alam niyo po ba yung pagpag na manok, tira-tira yon? Yun, nakakakain po ko nun. Kasi kulang po talaga ang budget. Ang mga pamilya ni Marites at Rosalina ang maituturing na bahagi ng food poor families ayon sa Department of Social Welfare and Development. Sila ang pamilyang kumikita lamang na mas mababa sa 8,000 piso kada buwan na nais tugunan ng food stamp program ng ahensya. 3,000 pamilya sa Metro Manila at iba't ibang probinsya ang target ng programa sa loob ng 6 na buwan nitong pilot implementation. Bibigyan ng mga benepisyaryo ng Electronic Benefits Transfer o EBT card na may lamang 3,000 piso na pambili lamang ng pagkain sa mga itinakdang bilihan. Dito sa Tondo, Maynila, nakabili na ng mga pagkain ng mga benepisyaryo ng programa gamit ang binigay sa kanilang EBT card ngayong araw. Kagaya ni Marites na masayang magpapasko. May pang Noche Buena na kami, may pang Christmas na kami. Noon talaga namumroblema kami dahil siyempre sa kita ng asawa ko, kita ko, kunti lang. Bukod sa tulong na pagkain, kasama rin sa programa ang pagsali ng mga benepisyaryo sa training at job programs ng Department of Labor and Employment o DOLE at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. So habang binibigyan natin sila ng buwelo, dapat nagtatrabaho sila. Dapat 3 years, 2 to 3 years tapos na sila sa programa. Kasi by that time, nag-stabilize na dapat. May trabaho na, may kinikita na. Matatanda ang ginawa ng flagship program ng gobyerno ang Food Stamp Program sa bisa na Executive Order 44 ni Pangulong Bongbong Marcos. Katunayan, may paunang 2 bilyong pisong pondo na raw para dito sa 2024 sa ilalim ng General Appropriations Act. Sakali maging matagumpay ito, target ng gobyerno na palawigin pa ang food stamp program para maabot ang 1 milyong family beneficiaries hanggang 2027. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.